Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison? Corina, patuloy na minomonitor na pag-asa ang bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo kanina alas 3 ng hapon, higit 2,800 kilometers po sa silangan ng northeastern Mindanao. Nasa tropical depression category po ito sa ngayon, pero asang kakalap pa ito ng enerhiya dito sa may gitnang Pacific Ocean hanggang umabot ng typhoon or super typhoon category by early next week. Hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na pumasok po ito ng ating PAR sa susunod pa na Huwebes at tatawaging Bagyong Kaloy. Kung pumasok po ito ng PAR, maliit lamang po ang tsansa na ito ay magla-landfall at sa halip ay lilis ng direksyon patungo po sa Japan sa susunod pa na weekend. So ka-weather, magbabago pa po ang scenario for this weather disturbance kaya patuloy na tumutok sa ating updates. Ngayong araw naman ng Kagitingan, April 9, umabot na sa 43 degrees ang naramdamang init sa may katarungan Northern Samar. Meron din pong 42 degrees Celsius sa ilang pang lugar dito sa may Visayas, kabilang ang Iloilo at sa mga syudad po ng Zamboanga and Cotabato sa may Mindanao. Habang bukas, araw ng Biyernes, yung pa rin mga areas na yun, ang makakaranas po ng nasa dangerous level na heat index na hanggang 42 degrees, habang sa Metro Manila po, nasa 37 to 38 degrees Celsius pa rin ang mararamdaman na init. Patuloy na paalala ng pag-asa, ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig at huwag magbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon upang maiwasan ang heat stroke. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, April 10, Biyernes, maraming lugar pa rin po sa Luzon ang magiging maaraw at maalinsangan naman ng panahon mula umaga hanggang tanghali dahil pa rin sa high pressure area dun sa may North Pacific Ocean nag-extend sa may northern and central Luzon. Kaya matinding init pa rin po ang mararamdaman doon, lalo na sa mga tabing dagat at sa mga kapatagan po dito sa Luzon. Habang pagsapit naman ng hapon, posible pa rin ang kaulapan at panandali ang ulan sa ilang bahagi, kabilang ng Aurora, Quezon Province, Batangas, Marinduque, down to Mindoro provinces. Sa Visayas at Mindanao bukas, asahan pa rin ang generally partly cloudy skies mula umaga po yan hanggang tanghali dahil pa rin sa hanging silanganin o easterlies. Habang sa hapon, meron po nga asahan pa rin na pagkulimlim, lalo na dito sa may Negros Island region, may mga light to moderate rain sa saglit, Zamboanga del Sur, Northern Mindanao, Cotabato Province at Davao region. Kaya po sa mga lalabas po bukas, maghanda ng payong sakaling umulan. Sa mga susunod pa na araw, halos magkakatulad na weather conditions pa rin ang iiral, mapa Luzon, Visayas or Mindanao man. Kung may mga travel or special locations po kayo, mula Sabado hanggang Lunes, wala po kayong dapat ipag-alala sa paparating na bagyo. Asahan pa rin ang generally maaliwalas na kalangitan sa Luzon at mga afternoon rain showers or thunderstorms naman sa bandang Visayas at Mindanao. Patuloy po na magsuot ng komportableng damit at magbaon ng proteksyon, gaya ng payong at sombrero para maiwasan ang pagkahilo at panghihina dulot pa rin ng umiinit na panahon. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Huwebes. Ako ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.